Hello, hello. Long time no see mga kapatid or long time no hear ha. Mula sa akin, naging busy lang po ang inyong lingkod. Ngayon meron po tayong bagong tatalakayin at naalala ko po, ito ay naitanong na din sa akin ng aking mother. At dahil nagkaroon daw po sila ng conversation about sa generation na course ng pamilya. Ano po? So, talakayin natin, pinamagatan itong What is Generational Courses? Totoo ba ito? Ano nga ba ang katotohanan sa generational courses? Hindi ako ang tagaputol. Ang katotohanan tungkol sa generational courses. Minsan ba, mga kapatid, nasabihan ka ng ganito? Kaya ganyan ang buhay mo eh. Kasi nasa lahi nyo na yan. O, di ba? Sounds familiar po yan, mga kapatid. Nasabihan na po ba kayo niyan? Siguro lahat tayo, no po? Or ganito naman, baka narinig mo na ang kailangan mong i-break ang generational course para ka maging malaya. Ayan, narinig niyo na po ba yan? Napagsabihan din po ba kayo ng ganyan? Maraming beses ko na itong narinig mga kapatid. Siguro kayo rin po, ano? Lalo na noong ako ay mga teenagers pa lang tayo, no po. Ganito ang mga teachings na naririnig ko noon pero dumating ako sa point at napatanong ako. Akala ko ba tinapos na ni Jesus Christ ang lahat nung ako ay nanampalataya sa kanya? Hindi po ba? Pero bakit parang ako pa ngayon ang magbe-break ng sumpa na ginawa ng aking mga ancestors o mga ninuno? Napaisip po ba kayo ng ganito? Marami sa mga Christians ngayon ang naniniwala na sila ay nakagapos pa rin daw po sa mga sumpa ng kanilang pamilya. Kahit sila ay ligtas na. Kaya gumagawa sila ng mga breaking of course. Declarations or special prayers, intercede, o mga deliverance. Sessions na parang sila ang tagapagligtas ng sarili nilang pamilya. Parang may mali. Pero ayon po ba ito sa Biblia? Ayon ba ito sa Bible? Sa teaching na ito, aalamin natin mga kapatid. Tara! Ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa generational courses? Sino ba ang may kakayahang putulin ito? At ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya kay Jesus Christ or kay Kristo? Kung handa ka na sa pag-aaral na ito, it's time to fasten your seatbelt. Tara, aralin natin. So sabi dito, number 1, the curse is real, but so is the cross. At yan ay nakasulat sa Book of Exodus chapter 20 verses 5 hanggang 6 at sa Deuteronomy chapter 5 verse 9. Oo, may binabanggit sa Old Testament na ang kasalanan ng ama ay may epekto hanggang sa third or fourth generation. Narinig na po ba ninyo to? Pero ito ay sa mga taong patuloy na namumuhi at lumalaban sa Diyos. Hindi ito automatic na ipapasa sa anak kung ang anak ay tapat sa Diyos. Paano yun? Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Yan ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 5. Ang course na salita dito ay covenantal covenantal or consequences na sinasabi. Hindi individual damnation. Hindi ito nangangahulugang may invisible course na nakadikit sa dugo ng bawat anak. Hindi ka parurusahan sa kasalanan ng tatay mo, ng nanay mo, lalo na kung hindi mo pinili ang pamumuhay na gaya ng sa kanila. Ang Diyos ay makatarungan, mga kapatid. Huhusgahan niya tayo ayon sa ating mga sariling pagsuway o pagsunod sa Kanya. Narinig natin, individual. Number 2,
Ang sabi dito, each person is accountable for their own sin. At yan ay nasusulat sa Book of Ezekiel, chapter 18, verses 1 hanggang 4 at chapter 4 at verses 14 hanggang 20. Itinuwid ng Diyos ang maling paniniwala ng mga tao na ang anak ay pinarusahan sa kasalanan ng ama. Ang sabi ng Diyos, ang kaluluwang nagkakasala ay siya ring mamamatay. The Son will not share the guilt of the Father, nor will the Father share the guilt of the Son. Exodus chapter 18 verse 20. Hindi mo responsibilidad ang kasalanan ng nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, at hindi ka parurusahan sa pagkakamali ng lolo mo. Ang pananagutan ay personal, hindi pamana. Tandaan natin ha, ang pananagutan ay personal at hindi pamana. Now, dumako tayo sa number 3. Ang sabi dito, Christ already broke the curse. Sa book of Galatians, chapter 3, verse 13, at sa Colossians, chapter 2, verses 13 hanggang 15. Ang tunay na sumpa na dapat nating katakutan ay ang curse ng kasalanan at ng kautusan na nagpapahayag ng hatol ng Diyos sa lahat ng lumalabag dito. Pero, ang mabuting balita or gospel, si Jesus Christ ang naging sumpa para sa atin. Christ redeemed us for the curse of the law by becoming a curse for us. Galatians 3:13. He forgave us all our sins and disarmed the powers and authorities. Colossians 2:13 hanggang 15. Hindi mo kailangan putulin ang course kasi naputol na to sa cross eh. So ang tanong, ikaw ba ay na kay Kristo? Yan ang tanong. Tayo ba ay na kay Kristo? Now dumako tayo sa number 4. Ang sabi dito, patterns can be broken by discipleship, not by declarations. Romans chapter 12 verses 2 and 2 Corinthians chapter 5 verse 17. May mga generational patterns gaya ng galit or bisyo, abuse, or takot pero hindi ito spiritual courses mga kapatid. Ito ay learned behavior and sinful habits passed down. Ang sagot dito ay hindi mystical prayer, kundi renewal of the mind and obedient living in Christ. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. If anyone is in Christ, he is a new creation, sabi sa 2 Corinthians 5:17. Hindi mo kailangang i-break ang course kapatid, kailangan mo lang mamuhay bilang bagong nilalang kay Kristo. Amen? Ngayon, ipinaliwanag ko na sa inyo, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos na napakalinaw ng kanyang salita na ang kasalanan ay totoo, yes. Ang epekto nito ay malalim, pero ang ginawa ni Kristo sa krus ay higit na makapangyarihan. Kung si Jesus ang tagapagligtas mo, hindi mo na kailangan mabuhay sa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi binura niya na ito eh. So, kaya ano naman ang mga dapat nating gawin mga kapatid? Number 1, nakalagay ha, stop trying to break what Christ already broke. Huwag kang mabuhay na parang hindi sapat ang ginawa ni Jesus Christ. Tumigil na sa mga unbiblical rituals na yan. Stop it. Manampalataya tayo kay Kristo at sa ginawa niya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ano pa? Number 2, walk in your identity in Christ. Ikaw ay bagong nilalang na kapatid. Hindi mo na kailangan dalhin ang luma mong pagkatao o ang luma ninyong family course. Di po ba? Number 3, break patterns not by power but by discipleship. Kung may masamang ugali na parang naiimpluwensya ng ating pamilya or culture, ang tunay na tugon ay hindi isang one-time or special prayer kapatid, kundi ang araw-araw na pagsunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katotohanan at kapangyarihan.
tayo'y pinalaya mula sa mga pattern ng kasalanan. Amen. Mahalaga ang taimtim na panalangin, be consistent. Pero ang tunay na pagbabago ay bunga ng patuloy na pagsuko kay Kristo ha, at pamumuhay ayon sa kanyang salita. Let's obey the word. Amen. Number 4, ang sabi, lead others to Christ, not to rituals. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa ritual or special na panalangin, kapatid, kundi sa personal na relasyon niya kay Jesus Christ. Why? Kasi siya lamang ang sapat para sa ating kaligtasan, at bilang tugon sa kanyang biyaya, araw-araw tayong lumapit at mamuhay sa pagsunod ng kanyang mga salita. Amen? Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ang tanong ko ngayon sa iyo ito, ikaw ba ay na kay Kristo na? Ngayon kung oo, wala ka ng sumpa. Hindi mo na kailangan magpagaling sa spiritual course. You don't need that kasi pinagaling ka na ng dugo ni Jesus Christ. So if the Son sets you free, you will be free indeed, sabi sa John 8:36. Ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa declarations, kundi sa relasyon kay Jesus Christ. Hindi ikaw ang tagaputol, si Jesus. Amen. To God be all the glory, at hanggang dito na lamang po. Bye!